Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plano ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand.
The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang maulang hapon sa lahat po ng ating maginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayo? Naku, talaga naman yung bumungad sa atin ng Lunes, no? Baha. Grabe, no? Mga kaibigan, ika-17 na po tayo sa buwan ng Agosto, no? It's August 17, 2026. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito pa rin po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pag-usapan natin yung ating panahon ngayon. Uy, ingat-ingat ha. Meron po yatang mga office, mga nasa private, pinapauwi na yata. Kanya-kanyang office, ano naman yan, discretion. But anyway, sabi po kanina ng OCD, yung mga naapektuhan na daw po ng mga bagyo at lalo na po itong habagat, nasa mahigit 5 milyon na. Ha? Sabi po yan ng Office of the Civil Defense, pumalo na sa mahigit 5 milyong katao no po, ang affected, no, ng pinagsama-samang epekto ng nagdaang bagyong Luis, Maymay, tapos may habagat tayo ngayon. Until now, sa bagay, yung habagat talaga, yan yung panahon natin, di ba? So kung susumahin mo ay mahigit 5 milyon na daw, no? So ibig sabihin yan, nasa 1 million, more than 1 million families din yan, di ba? Lalong-lalo na po at ang kabilang dyan, ay Luzon di ba? Metro Manila, Luzon.
O ito, mula daw yan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, of course, Cordillera Administrative Region, and then ang Metro Manila at ang Mimaropa. Meron pong mga nasa evacuation centers. Mahigit 24,000 katao ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers, mga lumikas. At meron pong 523 na evacuation centers. Pero meron na rin po tayong reported casualties na po dahil dyan, 23. And then 17 yun pong na-injure. And then may missing. May missing pa. Okay, nasa linya natin ngayon. Unahin muna natin ang kalagayan ng panahon po natin. Eto na, kanina, dun sa amin may hindi naman pala isdaan, swimming pool. Swimming pool ng baha. Ganyan pag alis ko, mabababa Balita ko ngayon, ang taas na tubig. Dito yan sa Pasay. Teka lang, nasa linya na po natin mula po sa DOST Pag-asa, Ma'am Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, magandang hapon. Yes po, Mami. Magandang hapon din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig. At naritong ulat sa layan ng panahon sa kasalukuyan ngayong LPA na binabantayan natin ay huling namatad sa layong 1,170 km silangan ng Northern Luzon. Ito ang nasabing LPA ay ngayon, meron ng medium chance na maging isang ganap na bagyo. At kung magiging ganap man na bagyo, ito papangalanan nating Neneng. At ito yung posible na hihila sa habagat. Kaya magtutuloy-tuloy ngayong epekto ng habagat sa mga susunod pa na araw. Sa kasalukuyan, habagat pa rin ang iiral dito sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot ngayon ng mga pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang kalat-kalat naman ng mga pag-ulan dadalhin ito dito sa may Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Cordillera at Central Luzon, Ilocos Norte, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Antique. Sa ngayon nga nakataas ang red heavy rainfall warning dito sa buong Metro Manila, northern parts ng Rizal, maging dito sa buong Bataan, southern part ng Zambales, western parts ng Pampanga at Bulacan at dito sa may eastern parts ng Cavite. And dun sa mga areas po na na-mention natin, umaabot ng yellow up to orange heavy rainfall warning. So sa malaking bahagi po ngayon ng Central Luzon ay magiging sobrang malalakas sa mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan sa peligrong dala nito gaya ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang ating latest dito sa Pag-asa. Yes po, Mami. Talaga naman blockbuster yung habagat. Napunta na tayo sa red rainfall warning Di ba? Ng mga nakaraan parang hanggang yellow-orange lang yan Yes po, na heavy. Bigla na naman pong nahila, kaya ito na naman po tayo, maging maulan uli. And so nakikita po natin for the next 3 days, magpapatuloy po yung halos ganito, na may pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan, especially dito sa may Luzon. Opo. Since meron tayong, Ma'am Charmaine, since meron naman po tayong, sabi nyo nga ay sa susunod na 3 araw, at bugso talaga yung ulan, safe na ba na maaga pa lang, like for example, for tomorrow, mag-cancel na ng classes yung mga LGUs natin? Kasi kanina may mga LGU, like in Manila, di ba, parang ang cancellation nila earlier, parang hanggang senior high lang. Kaya tuloy yung mga estudyante sa kolehiyo talagang lumubog sa baha, lumusong sa baha. Yes po, maganda po na at least pinagpaplanuhan na rin po yung pag-cancel sa succeeding days kasi nakikita po natin na halos ganito po yung mga pag-ulan na mararanasan at kung hindi man ganito, posibleng mas malakas palalo. May developing tayo na low pressure area na binabantayan natin inside our PAR. Oo nga. So mas talagang kaya ito yung nararanasan na natin. Ano po? Yes po, tama po. Oo. Itong developing na to, sabi nyo medium chance, kailan to madidevelop? Sa inyong for forecast? this medium chance po, ina-expect natin na within the next 2 days ay possible na maging bagyo po yan. And meron tayong 2 senaryo pala dito na nakikita. Una, kapag naging bagyo to ay mapapaloob sa tinatawag natin na monsoon trough. Kumbaga ito yung dinadaanan ng hangin ng habagat. Ikalawa naman, kung hindi po ito madedevelop at mauunahan nung isang bagyo na posibleng mamuo na mas malapit sa China, sa may western section ng Luzon. So, ito po yung
magiging sineneng at yan naman yung makaka-apekto po sa atin. Nako. So kaya pa pero wala pa namang effect yung nasa labas, ano? Ito pa lang nasa loob. Yes po, no. Ito palang, currently kahit yung LPA po wala pang epekto po sa atin yan. More on habagat lang to na nahihila lang Nahihila talaga. Oo. Pero hindi naman nahihila nung nasa labas para ihabagat natin, ha? Yes po. Nakatakot na kasi. Kasi, I mean, ito yung ano no, yung senaryo ngayon ng ulan. Yung bang tipong dire-diretso ng mga ilang, anong tawag nito? Ilang oras, ano? Tapos yes po, titila. tapos biglang, Oo, tapos bigla ulit, di ba? So, ito talaga ang karakter ng no, ng habagat. Ano? Occasional rains po yung tawag po natin sa ganyan. Yung parang manggugulat na lang biglang lakas tapos mawawala uli. Pero wala pa naman tayo mga nakataas na gale warning para doon sa ating mga manlalakbay sa dagat. Currently, wala pa naman po tayong nakataas na gale warning, no? Pero nakikita na po natin na yung northern tsaka western section ng Luzon ay medyo may kataasan na umaabot ng moderate to high waves at umaabot po yan ng 1.5 to 2.8 meters. Opo. So, etong taas na ito, hanggang dyan na lang ba yan o baka ma-possible na mas mataas pa sa mga susunod na araw? Based po sa model natin, no, posible na aabot pa siya ng mga 3.1. No? So, nasa kategory pa rin ng rough, pero when it comes to raising ng gale warning, medyo malabo pa naman po sa ngayon. Pero pag yung isang senaryo, yung sinasabi ninyong monsoon trough, tama ba? Yes. Oo. Ano ang effect niyan sa atin? Una po, kung ito yung mas madedevelop, yung mas malapit sa China, yung mga pag-ulan, tataas po dito sa parts ng Ilocos Norte, tapos possibly Batanes and Babuyan Islands, some part din dito sa may northern Luzon, kasama siguro yung Apayao, Abra. So, yun po yung nakikita natin. Kapag mas ma-develop po itong LPA naman na nasa silangan, yung trajectory po ng habagat po natin, more on dito naman sa may western section ng Central Luzon, particularly dito sa may Zambales, Bataan. Oo. Bakit nga ba puro Luzon ngayon ang habagat? Ang tindi nung niya, Ma'am Charmaine. Ba't puro Luzon yung trajectory niya? Yung ano po kasi, depende po yan sa location nung humahatak sa kanya. Since nasa period po kasi tayo ng El Nino, mostly nung mga bagyo po natin ay non-landfalling and recurving. Kumbaga, mapapansin po natin, parang gumigilid lang sa pore, hindi naman nagla-landfall. So, the more na mas mataas yung track po niya, the more yung mas projection ng habagat na mas mataas. Kaya dito sa parts ng Luzon and Visayas talaga yung maulan. Sa Mindanao, more on localized thunderstorm lang. Oo, kaya sa atin. Ako po, sana hindi maging, sabagay, dagat-dagatan na ngayon Metro Manila ngayon eh. sa dami ng tubig na talagang gumigilid sa mga kalsada eh. Yes po, tama po. Okay, baka meron kayong mga paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ito nga, sabi nyo baka susunod na 3 araw pa itong ating maranasan. Yes po, no. So, kung ganito po na talagang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan at mga pagbaha at pagguho ng lupa, ngayon pa lang po, i-prepare na po natin yung ating mga emergency hotlines. Kung in case man po na may mga kailangan tayo or bigla ang may emergency at mga sakuna, at least madali na po nating matatawagan yung mga kailangan na tumulong po sa atin. And not only that, dapat i-assess na rin po natin yung areas natin, no? Open po lahat yung ating mga website in case kailangan ng info kung gaano kadami ng ulan, and yung assessment po sa areas natin sa georisk hazard, kung ano po ba siya, very high to high susceptibility sa flooding and landslide, dahil kapag determine nyo na po yung anong assessment sa area nyo, halimbawa nasa area po kayo ng high risk, so alam nyo na po agad na dapat in the next succeeding days ay mag-prepare na po kayo ng mga gamit na posible for evacuation. So yung senaryo natin, susunod na 3 araw Ma'am Charmaine, at yung susunod na 3 araw na yan, dapat pala alerto yung ating mga LGU, gabi pa lang, alam na nila. Anyway, yan po bang sinasabi ninyo ngayon na forecast ay every time nagigising tayo ay talagang malalakas yung ulan? Yes po, no, yun po nakikita po natin, parang umaga pa lang medyo may mga pag-ulan na. Ayun, okay. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Yes po, maraming salamat. Thank you so much. Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Kantahin nga natin yung kanta ni Carlo Solomon. Tag-ulan! Yan. Huwag niyo akong tulugan, ha?
Anyway, mga kaibigan, so ingat-ingat po tayo ha. Susunod na 3 araw, sabi ng Pag-asa, sabi ni Ma'am Charmaine, o dapat yung ating mga LGU, alerto na kayo ha. Kasi kanina talaga, daming mga nasa Maynila, yung hindi na-suspend yung colleges and universities, tama ba? Late na kanina na-suspend, alas 12 na, yung mga estudyante, lumusong talaga sa bahay. Diba? Paano may mga walang kotse? O nga sila yung mga nagsusumbong. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Tutok po tayo sa mga sitwasyon sa ating pong paligid ha, sa panahon na ito. Sa panahon ni habagat. Talaga naman. So, merong binabantayan, meron ding namumuong sama, o sa bagay, medium chance yung nandito sa loob natin. Possible na maging neneng or might be yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang posibleng maging bagyo. Diba? Okay, anyway, tuloy-tuloy na po tayo. Puntahan na muna natin ang, ano ba tayo kay Eniel? OCD o Marikina? Sige, punta tayo. Marikina muna tayo. Oo nga, yung Marikina, talagang tumaas na sa second alarm yung level kanina doon sa mataas na tubig baha. Ayan, may possibility pa ba, Eniel, na tumaas ang alarma ng tubig dyan sa Marikina? RH52, Eniel Parosa, Eniel? May 16 na metro mahigit na at patuloy pa sa pagtaas. Yan ang sitwasyon dito sa Marikina River. Bunsod nga ng malakas na ulan ngayong hapon, dala ng hanging habagat. Dahil dyan, maaga nagsuspindi ng pasok sa eskwela ang lungsod ng Marikina para bukas, Agosto 18. Ngayon pa lang, nagdeklara na si Mayor Manchidoro, walang klase ang Marikina sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan para sa Martes. Sa ngayon kasi ay 16.8 meters na ang level ng ilog. Hudyat nga ng second alarm sakaling sumampa sa 18 meters, patutunugin ng sirena para sa third alarm o ikatlong alarma. Sa ngayon ay umiiral ang preemptive evacuation ng mga nasa barangay Tumana, Malanday, Nangka at Santo Niño. Batay sa monitoring ni Mayor Chidoro, may ilang bahagi na raw ng syudad ang nakaranas ng baha dahil sa malakas na ulan. Inilarawan ng alkalde ang naranasan bilang mabilis sa pagpas ng baha kumpara sa unang bugso ng habagat noong nakaraang linggo. 120 meters daw o millimeters ang itinaas o ang buhos ng ulan na tinanggap ng Marikina mula alas 3 na hapon kahapon hanggang kaninang alauna. Sa ngayon, may tumigil na itong ulan sa syudad pero hanggat pababa pa lamang ang tubig mula sa Rizal ay inaasahang makaka-apekto ito sa level ng Marikina River ngayong hapong ito ng August Eniel, 17. Kanina 'di ba nagkaroon na ng preemptive evacuation, meaning na isagawa na ba or ongoing? Diyan lalo na kasi nung inilabas yung second alarm, 'di ba? Ongoing yan, May. Yung binanggit natin na mga barangay, yung Nangka, Tumana, Santo Niño at Malanday. Yung majority of them ay doon sa kanilang, kasi meron silang kung tawagin ay plano at template. Marami sa kanila nagtutungo sa may Malanday Elementary School, May. Kapag ganito ng tumataas yung level sa second alarm. Pero ang binabantayan natin ngayon, May, itong sa may area ng Tumana sapagkat noong last week, isa doon sa mga naging problema ay yung hindi paggana ng Tumana Pumping Station. Ngayon ay nire-report ng LGU na magbibigay sila ng libreng krudo dahil naglagay MMDA ng booster pumps at Metro Manila Council naglagay sila ng booster pumps sapagkat sumablay yung pumping station ng DPWH dyan. Itong booster pumps ang inaasahan ngayon dyan sa Tumana na connected din dito sa may Malanday area dahil sila yung pinaka sa river banks kung tawagin. At sa ngayon, ito, nandito tayo sa may JP Rizal area, nagka-traffic na rin, May, at nakararamdaman natin yung paglikas sa mga motorista wala roon sa mga binabagit nating barangay. Ang lakas pa naman ng current na nakikita natin dyan sa mga videos mo, Edniel. Sa bagay, tayo kasi pagka, di ba, pagka talagang tumaasan ng ganyan, dire-diretso yung tubig. Remember nung tayo nag-feeding, ang talaga mga pinuntahan natin, ang Tumana, Nangka, Santo Niño, Malanday, di ba? Tama. Yung mga barangay niyan, May, basically sanay na sila sa mga ganitong klase ng alerto at kamada. Kaya kung papansin din natin, kahit anong baha dito sa Marikina, maliban sa mabilis naman mag-subside kapag natapos ang ulan, ay walang naire-report na casualty. Lagi yan mapapansin ng ating mga kabayan. Pero ang problema lang natin, doon sa Rizal, sapagkat narinig ko nga kanina, binanggit ng DOST Pag-asa, Miss May, ay hanggat meron ding nakataas na red or orange rainfall warning sa kabundukan ng Rizal. Mararamdaman niya na ganito sa Marikina kahit ngayon, as we speak,
ay tumigil ng bahagya itong malakas na buhos ng ulan. Okay, at least medyo sana magdiretso ng wag na para ibababa na lang yung tubig dun sa Rizal. 'Di ba? Yun na lang, wag Tama. na isabay yung dito. Oo, pag sumabay pa yung tubig kasi dito ay ipapump pa yan. Problema pa yan ng pumping station natin. So sana kahit man lang yung tubig na lang sa Rizal ang umagos nang sa gayon ay maibsan din yung takot na nararamdaman din ng ating mga kababayan. Okay, maraming salamat, Edniel. Wala rito sa lungsod ng Marikina. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parosa. Live mula po dyan sa Marikina City. Nakikita niyo po yung level ng tubig. Lakas pa yung current. Okay, nasa linya na natin. Ayan. Makipagkwentuhan nga po tayo sa butihing alkalde po ng Marikina City, Mayor Maan Teodoro. Mayor Teodoro, magandang umuulang hapon. Magandang hapon, Miss May. Magandang hapon sa mga tagapagsubaybay ninyo. Nako, Mayor, alam ko pagod ka na. Yung boses mo, Mayor. ito yung mga sitwasyon no? Na noon po nagkikita pa tayo sa inyong area, kami nagfi-feeding, po. Pero kumusta po ngayon sa pangkalahatan ng monitoring ninyo sa Marikina? Sa ngayon, Miss May, nagpa-plot kami ngayon nung surface flooding kasi biglang buhos ng ulan kaninang bandang 2:00 ng hapon. Napakalakas nung rainfall count, around 138 millimeters in a span of an hour. An hour? Oo, an hour. At mukhang ang concentration ng ulan ay dito sa Marikina and some parts of Rizal, no? Sa antipolo nang galing yung tubig, malaking volume ng tubig. Okay. Kaya yung mga creeks namin dito sa Marikina nag-swell talaga. Kaya nag-overflow. Ang ating river ngayon ay nasa 16.8 meters o nasa second alarm ito. Kaya bukas na lahat ng ating evacuation centers. Meron na tayo mga evacuees na nag-preemptive evacuation, around 900 individuals or 120 families ang nasa mga evacuation centers natin sa ngayon. Tumataas yung bilang. Dito nakikita namin yung monitoring sa ninyo, nasa 17 na po yata ito. Yung tubig. Hindi pa siya eksaktong 17, hindi pa to. Miss May. Parang may guwit-guwit pa yan. Dahil sa current yan, medyo tumataas. Dapat matapubunan niya yung 17 bago siya mag-17. Bago mag-17. So hopefully, tumigil yung pag-ulan ngayon. Sana dire-diretso yung pagbaba. Wag lang umulan sa bundok ng Rizal, no? Kasi bababa din yan lahat sa Marikina. So ngayon po, ilan ng na po mga barangay ang nag-preemptive evacuation ulit, Mayor? Marami sa mga kababayan namin sa Tumana. Sa Malanday ang nagpunta sa mga evacuation centers natin. Opo. Yung mga street flooding or gutter deep flooding, bumababa na rin ngayon. Meron na tayong mga areas na wala na ring baha. Simula nung umulan kanina. Sa bagay, compared ng mga previous days natin, yung kahit na medyo malakas, hindi natin naranasan yan sa Marikina, po? Oo, kasi po, hindi siya sa Antipolo Park nag-concentrate yung pagbuhos ng ulan. More of dito sa bundok, yung Mount Campana, Mount Oro, yun po ang concentration ng buhos ng ulan. So it means, diretso lang siya sa ilog. Pero this time, ang nangyari, talagang sa Antipolo side nang gagaling yung pag-ulan. Kaya sa creeks namin siya lumabas. And pag sa creek, puro residential areas po yan. Opo. Pero Mayor Maan, kanina lang kung napakinggan ninyo, na-interview namin ng Pag-asa na medyo hindi yata tayo kakampante, lalo na pag dumidilim na. Dahil susunod na 3 araw po yung inaasahan natin. Di po ba na ganito pong sitwasyon natin sa Metro Manila? Tama yan, Miss May. Kaya nag-announce na rin tayo na wala tayong klase sa lahat ng antas at sa both public and private schools dito sa Marikina bukas. Maaga natin itong inanunsyo in anticipation nga to the bad weather na mararanasan natin. According to Pag-asa, sabi hanggang Wednesday. Yes, opo. Ganito kalala ang kasi may torrential din. May nakaabang pa pong LPA outside ng PAR. Dalawa yung tinitingnang scenario. Might be yung nandito sa loob ang maging neneng, yung LPA na nandito sa atin, or might be yung nasa labas na mag-e-enhance ng habagat. Kaya
tayo, Miss May, kahit na kasagsagan ng ulan, dinideploy talaga natin yung mga declogging team. Kasi baka meron lang mga nakabara doon sa mga inlet ng drainage systems natin. Pinatatanggal natin yan. And as we speak right now, pinahanap din natin kung may nag-accumulate na garbage doon sa drainage system natin, doon sa mga creeks natin para matanggal agad. No? Nakaka-contribute yun sa pagbagal ng flow sa mga drainage systems natin. Opo, Mayor, in place naman na po yung mga pagkain, mga basic needs natin. Yes, oo. Sa ngayon, medyo fresh pa kami from last week. Oo, nandun pa lahat ng gamit. Sa ngayon, nagluluto na rin yung ating mga kitchen sa bawat evacuation center in preparation nga doon sa ating mga evacuees na ating alagaan for the duration. Opo. Baka meron kayong panawagan sa mga taga Marikina, sa inyo pong mga nasasakupan, Mayor, lalong-lalo na, sabi nga ng Pag-asa, ito yung magiging sitwasyon natin, doon sa mga medyo dapat iwas pasaway muna di ba? Lumikas kung kinakailangan na, bago dumilim. Yes, oo. Siguro, paalalahanan lang natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa malapit sa ilog, lahat po ng river activities are suspended hanggat hindi po nagno-normalize ang level ng ating tubig. Kasi marami po tayo nangingisda dyan so, suspended po siya ngayon. And ganun din, lahat ng mga kababayan natin na nasa low-lying areas, bukas naman po ang ating 29 evacuation centers na pwedeng tumanggap po sa kanilang mga pamilya. Gusto po natin yung kaligtasan po ng ating mga kababayan, lalo na ng mga bata, elderly, at ng mga kababaihan ng iniisip po natin sa mga ganitong panahon. Mag-iingat po tayo, wag po nang lumabas kung wala naman pong importanteng kailangan puntahan o gawin. Opo. Wala naman tayong naitalapan ng mga nasugatan or untoward incident. So far, wala naman kaming casualties pa na naitatala. Ang mga taga Marikina naman, medyo naman po ay maingat naman sila. Talagang kailangan lang talaga magtulong-tulong kami in times of crisis like this. Opo. Mayor, maraming salamat. Ingat po kayo Inom kayo ng tsaa, Mayor. At ang boses. Salamat, Miss May. Thank you po. Maraming salamat. Mga kaibigan, Mayor Maan Teodoro. Ayan, mula po sa Marikina City. Yung mga taga Marikina kinig po kayo. At medyo malakas pa yung current ng yung flow ng tubig, 'di ba? Naku, sana naman wag umulan magdamag. Mga kaibigan, oras po natin 38 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Yara,
I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Sa oras po natin, 44 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon.
sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, balik po tayo dito pa rin sa Public Service Hour. Puntahan muna natin ang mga sitwasyon. Dito muna tayo sa Metro Manila. Sa kinaroroonan po ni RH23 si Edwin Duque, alamin natin ang Kamanaba. Kumusta, Kuyang Edwin? Meron pa bang mga flooded areas until now? Siyempre meron mukhang tuloy-tuloy yung ulan di ba, Kuyang Edwin? Dahil kakaiba itong binuhos na lakas ng ulan ngayong bago magtanghali, kaya halos sa lahat ng mababang lugar dito sa bahagi ng Kamanaba. At itong bahagi ng Caloocan na napakataas ay umabot din ng halos sa 20 kaninang ulan. Tubig pa dito sa may bahagi ng 7th at 8th Street. Ito malapit lamang sa 7th Avenue. Kaya yung bus mula rito sa 10th Avenue Grace Park mula sa EDSA ay dito ibinosme. Kaya ang ARPA pa kanina ay halos din na madaanan dahil sa taas na tubig. Kung maalala ko, ito na yung pinakamatinding baha muling naulit mula nung ilang taon na nakalipas. Pero dahil malinis naman yung mga drainage, malaki, kaya mabilis na medyo bumaba, may mga baha pa rin. Dahil yan sa tuloy-tuloy pa rin pagulan hanggang sa mga oras ito, pero hindi naman kalakasan. Ang tinamaan ng matinding pagbaha itong bahagi ng MacArthur Highway sa may Dalandanan, sa may Pulo, sa bahagi ng MS Del Pilar, sakop nito mula dyan sa may Katmon hanggang sa may Arcong Bato. Yan yung mga binha. Kaya itong malaking bahagi ng Panghulo, Malabon, Panghulo Road, Tatawid, yan ay pahirapan ibadaran kanina dahil lampas tuhod. Pati doon sa amin sa Tatawid, mataas? Mataas yung naging problema dyan. Kung natapos na sana yung ginawang project natin ng DPWH, 2 taon na ata o 1 taon na nakalipas ay putol kasi dyan sa Kisilo Sana yung tubig na naipon dyan sa may Ubando Road, Pangulo Road, Tatawid, sa may Arcong Bato, yan ay dinerecho sana sa may Tulyahan River. Ang problema, pagdating sa may putol, kaya maganda sana yung project ng national government dito. Ang problema putol kung napuno na yan, overflow. Kaya malaking lugar sa Pangulo hindi na rin tayo So anong mga matataas ang tubig baha? Anong mga lugar sa sa Pangulo? Anong mga street? Yung mga like pati ba ang tawag nito? Pati ang Francis? Lahat ng kalsada sa Pangulo kanina lubog. Kaya mahirapan. May mga tinatawagan tayo, makatawid. Ayaw rin nilang tumawid dahil lampas tuhod ang tubig kanina. At pero ngayon medyo nagsusubside. Mabilis lang magsusubside. Pero dahil muli bumabagsak yung ulan, medyo bumabagal. Kaya yung nawawala, napapalitan. Pero kung magtutuloy-tuloy na hila itong ulan baka mamaya baka makakadana yung mga bababang mga sasakyan. At, kala ko nagbabangka na naman si Mayor Jenny Sandoval Oo, buti hindi sira. Oo, hindi sira yung yung gate. Ano tawag noon? Hindi sila yung floodgate. Navigational ba? Tama ba? Pero alam mo grabing baha. Kakaiba itong ulan na to dahil buong Metro Manila yung oo nga. No? Kaya kung ang Malabon mababa binabaha, yun pa binaha yung pati ba ang anong monitoring mo sa sa Navotas, Valenzuela? Kasi nung mga nakaraan ng Valenzuela di binabaha Kung ibabase mo dun sa pumatas pa yung mababa tubig kung hindi high tide this May, kung ikumpara mo dun sa mga pumping station, kayang-kayang ilabas ng tubig kaya hindi binaha nung nakaraan. Oo. Pero kung high tide papantay yung dagat sa lupa, kahit marami kang pumping station babahin pa rin yung mababang lugar. So ibig sabihin may mga may flooded areas ngayon sa Navotas na na-monitor? Hindi ko na-monitor banda, pero doon sa may bandang Tansa. Yan, yung kanina may mga post yung mga member natin sa rescue na medyo mababa lang naman dahil dyan yung sa overflow ng tubig, ulan, mga kalsada yan na hindi naman tubig galing sa mga ilog at hindi yan galing sa mga
karagatan. Kaya yung Villalume ng buhos ng ulan, yan yung nagbabaha. Hindi yan Pati ba galing sa Valenzuela? Pati ang area ng Valenzuela? Yes, may mga lugar na binaha at ang Dalandanan MacArthur Highway bago yung malapit doon sa may, kung naalala mo nung nagpalugaw tayo sa isang isulahan, yan talaga may binabaha dahil sa lakas. Ibig sabihin yan, di binaha na naman yung lola ko doon sa may Dalandanan. Teka lang, di nagsasabi sa akin ng Lola Amparo Torinueva ko. Lola Paring, ikaw ba'y binaha dyan sa Valenzuela? O yung Dalandanan na yan, malalim ang baha dyan eh. Ngayon, may mga itong area natin pati ang Quezon City, Santo Domingo, Barangay Santo Domingo, umabot din ng halos tao na yung tubig ba. Nakita natin yung mga rescue ng mga volunteer na bangka ng malalaki yung ginagamit at yung nakatayo hanggang liig na, matangkad na tao na yon. Kaya buong Metro Manila lahat ng pinagsakan itong napakalakas na ulan apektado sa mga pagbaha. Kaya kung ikaw sanay na doon sa mababa, bali wala na yon. Kung babahain yung mga dati hindi yung binabaha, medyo nakakatakot na din. Yung iba na surprise sa kasarapan ng tulog nila kanina, nagising sila dahil doon sa pagbiglang pagtaas ng tubig baha. Okay, Kuya Edwin. Mahina na ipag-ulan at sana ituloy-tuloy na to para makarelax na at makahinga na rin yung ating mga babayan. RS23, Edwin Duque, nagulat sa Tisa Region na sa Pilipinas, doon na sa Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Update natin yan mula sa Camanava area. Batiin lang natin si Ma'am Wilma Limpio. Ayan. Ano ba to? Si Leo Cervantes Savares ay mga nakatutok sa atin ngayon. Ernie Cadelino, kumusta Batangas? Sabi ni Willie Relador, nakamonitor daw siya. Isa, batiin mo daw. Ang lifetime namin dyan sa Gapan City, malakas daw ang ulan sa Gapan, sabi ni Willie Relador. Ayan, si Jackie kaya, ka Jerry Sumagaysay, ba mga nakatutok ang si Nitz Mendoza. Nitz, kumusta kayo dyan sa Manila? Kumusta yung area ninyo dyan sa may nagtahan? Sa Turnino Laway from Quezon City, kumusta yung ating mga team? Orandi Santisas, yan, Josie Reyes. Si Jo, alam ko, Valenzuela ito eh. Sige nga, magparamdam nga kayo makulimlim na hapon from Naga City, Camarines Sur, sabi ni Junar Arandia. Ayan, salamat po. Melvin Ugbamin, yan. Ano to? Sino pa ba itong mga nagpapabati? Teka. Hindi ko mabasa, mabilis yung Okay, anyway, mamaya balikan natin. Yan, yung ating mga team Operation Tulong. Merong mga binahayata Standby, babalik po tayo. Oras po natin, 52 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Agenzia Rich Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, meron na lamang tayong 5 minuto, alas 4 na ng hapon. Tayo ba itatawag sa hydrology ng Pag-asa? Anyway mga kaibigan, standby lang po ha dahil nakatutok tayo dun po sa mga lugar na nakararanas ngayon ng mga baha. Kanina na monitor ko si Tina Nolasco, si Manila Girl, ay tumataas yung mga baha. Sabi ng ating team leader ng Kalikasan chapter ng Operation Tulong Kalikasan, no? Diyan po sa Laguna, sa Los Baños, yan si Professor Sally Tumambing, sabi niya merong mga pagulang nararanasan, wala namang baha. Oo, hindi yata nabaha dyan sa Los Baños eh. Anyway, ayaw mag-ibigan, puntahan naman natin ang kinaroroonan ni RH5 Val Gonzales, yung mga bahang lugar sa Quezon City. Ano-anong mga barangay, Val, ang binabaha ngayon dyan sa lungsod Quezon, Val? Bay, napakaraming mga lugar dito sa lungsod ng Quezon yung binaha. Ngayon ay pambon-ambon na lang dito sa malaking bahagi ng Quezon City, pero importante pa rin May na yung ating mga kababayan pag lumabas ng bahay sa mga oras na ito ay kailangan magdala ng payong dahil hindi mo mawari yung panahon maya-maya. Iba't ibang mga lugar dito sa Quezon City ay may malakas at may mahina, katulad dito sa may bahagi ng Timog Avenue. Namin kinaroroonan sa mga oras na ito ay umuulan na naman, pero ito hindi na kasing lakas nung nangyaring pag-ulan kaninang tanghali. Kaninang bago magtanghali hanggang alauna ng hapon, yun yung kalakasan ng buhos ng ulan kanina May na nagpalubog doon sa malaking bahagi ng Quezon City. Alam mo ba May, kanina dito sa may bahagi ng Del Monte, Barangay Del Monte, dito sa may West Riverside, particular na dito sa may West Riverside, kanto ng Patsinador. Hindi naman inaabot ng ganito kalalim na baha May, pero ang inabot ay hanggang ulo. Nako, grabe. Yung pagtaya ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management. Bakit daw? Bakit daw, Val? Doon sa monitoring ng ating mga concerned agencies, bakit ganun kataas ang baha sa QC? Ang binabanggit ng MMDA May yung volume talagang malaki, malaundoy yung ibinuhos na ulan kanina. Kaya nabigla yung mga drainage system, hindi kaagad makapag-subside, bagamat nalinis na, talagang tuloy-tuloy yung paglilinis doon sa mga drainage system pero dahil doon sa volume ng ulan na ibinuhos kanina, kaya umabot doon sa hanggang ulo yung tubig baha na naranasan ng ating mga kababayan dito sa kanto ng West Riverside at Patsinador. Sa Barangay Masambong ay ganito rin May, dito sa may malapit lamang sa eskwelahan. Buti na lang nagkansela ng klase ng panghapon, pero inabot ng hanggang ulo yung bahang naranasan. Yan na yung pinakamataas dyan sa lugar. Exact location nung lampas hanggang ulo. Ng ano yan? Ulo ng gano'ng kataas yung tao kapag hanggang ulo? Kung 60 inches May, ganon. Hanggang higit pa sa ulo yun. 60 inches yun May. Kung i-divide mo yan sa i-times mo yan sa 12 feet, yung 6 inches. May nako sa mate. Baka kasi nasabay sa high tide. Sabi diyan daw sa Gagalangin Tondo, Manila, pasok din sa mga bahay-bahay yung tubig sabi ng aming sabi ni Emerson El Quinto na assistant team leader natin ng Operation Tulong. Dito sa may Barangay Masambong, particular na doon sa may Masambong Elementary School naman May, ganon din kalalim. Masambong? Sa may Masambong. Doon sa may eskwelahan, sa may barangay, doon sa may elementary school.
umabot. Yung talagang binabaha ng lugar dito sa may District 4, May, dito sa may Barangay Rojas, dito sa may Gomamela Street, kung ikaw ay nandyan sa may bahagi ng Quezon Avenue at Giaraneta, yung lugar na yan, mayroon kasing isang malalim na creek dyan sa may bahagi ng Barangay Rojas. Yung Gomamela Street at yung Waling-Waling Street ay hanggang dibdib naman, May, yung tubig baha. Pero mabilis namang bumaba, Val? Mabilis namang mag-subside? Yun ang maganda ron, May, dahil napakabilis mag-subside. Itong binabanggit ko ay kaninang 1:30 ng hapon. Pero sa mga oras na ito, May, ay subsided na at maaaring ng daanan ng uri ng sasakyan. Dahil hindi na kinailangang mag-evacuate, ano? Correct, mabilis na bumababa yung tubig ulan o yung tubig baha dito sa may South Triangle. Ay meron din dyan sa Barangay Damayang Lagi. Itong lahat ng ito ay District 4 Quezon, dito sa Quezon City, May. Ito yung mga barangay na nasa pagitan ng lungsod ng Maynila at nitong Quezon City. Ito yung mga lugar na talagang nakaranas ng matinding pagbaha dyan sa may Barangay Santo Niño, dyan sa may NS Amoranto, yan yung mga lugar na yan, dyan sa may Maria Clara. Yan yung kanina, napakahirap, May, kanina yung sitwasyon dahil mabagal yung mobility ng mga sasakyan dahil nga doon sa yung mga major road, yung mga daanan ng ating mga motorista, binaha. Kaya nagka-traffic, nagkawing-kawing na, maging yung mga side street ay nagka-traffic na, kaya mabagal yung mobility kanina nung kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan. Doon sa may Barangay Siena, hanggang gulong naman ng sasakyan yung naranasan ng ating mga kababayan. Pero ngayon, halos lahat dyan sa may Barangay Del Monte, dito sa may Amoranto, maging yung Barangay Iscamias kung saan kami naipit kanina, May. Dito sa may, akalain mong dito sa may bahagi, May, ng Camias Road. Parang mistulang isang malaking dagat at tumigil yung lahat ng mga sasakyan na dumaraan ng Camias Road, yung mga galing ng Kamuning EDSA area at papunta dun sa may bahagi ng Project 2 and 3. Dito pa rin sa Quezon City yan, ay natigil dahil nga dun sa lalim ng mga baha. Yung may papakita ng ating RHTV, yan yung sitwasyon kanina. So lahat, May, itong napakaraming mga lugar na ito na dito sa may barangay, iba't ibang mga barangay, dito sa Quezon City, District 1, yung Masambong kasi District 1 yon, hanggang dito sa District 4, hanggang dito sa may bahagi ng District 2, at dyan sa may bahagi ng Commonwealth, ay meron ding mga lugar na binaha kanina. Pero sa ngayon, ay subsided na at maaaring ng daanan ng lahat ng uri ng mga sasakyan. Mula rito sa Quezon City, na inuulan pa rin hanggang sa mga oras na ito. Ako si Val Gonzales, DJ Rage, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Wala na tayong oras. Ayan, mamaya, standby na lang kayo mamaya, ha? Sa DZRH break time, standby mamaya si RH27 Noche Cacas dyan sa Southern Manila. Standby mamaya, Giselle, ha? Meron daw pong higit 1,000 pasahero apektado ng diverted flights, kanseladong biyahe sa PITX na dadagdagan. At may report din mamaya si RH19 na Nolasco, yung baha at tulo sa gusali nararanasan naman daw sa UM Manila dahil sa habagat. Yan, at may libreng sakay ang Manila LGU sa ilang bahagi. Naku, sana yung kaninang libreng sakay na yan, nakasakay yung mga estudyante na lumusong sa baha, no? Yung mga college students. Abangan po ninyo yan. Pansamantala, sa pangalan ng buong person ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Maraming salamat, Isa Gabriel, Head Del Moro, RTV. Ako naman may binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, DZRH Break Time. Kasama si Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Petro Corpus. This time. Wow, ang saya.